Si Reper Joseph Stephen Caraps Paduano ay hayagan nagtanong noong Huwebes kung natatakot ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa Quad Committee hearing sa Kamara ng mga Kinatawan. Ito ay matapos patikusin ni Paduano ang kampo ni Duterte sa tila panghula lamang sa mga miyembro ng Kamara, kaugnay si pinangakong pagdalo ng dating Pangulo sa mega panel. Isinagawa ng Quadcom ang ika-10 nitong pagdinig noong Huwebes na may pangunahing paksa ang madugong kampanya kontra droga ni Duterte. Isa si Paduano sa apat na co-chairman ng Quadcom. Ang kawalan ni Duterte sa mga pagdinig ay naging dahilan upang magbigay ng pahayag ang iritadong kongresista. Para tayong naglolokohan dito dahil sa unang sulat, pinangakuan tayo na siya ay dadalo pagkatapos ng NOB 11. Kung hindi tayo naglolokohan dito, natatakot siya na pumunta dito, tanong ni Paduano. Ang tinutukoy na sulat ni Paduano ay ang isinumiting sulat kay Quadcom Overall Chairman Surigao del Norte 2nd District Reppers Robert A. Sparbers nung nakaraang buwan ng abogado ni Duterte, Martin Delgra III. Ang sulat ay humihiling na huwag dumalo si Duterte sa naunang pagdinig ng mega panel noong October 22. Sinabi ni Delgra na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kliyente at kailangang magpahinga, ngunit nangako na dadalo ito sa Quadcom pagkatapos ng NOB 1. Ngunit makalipas lamang ang 6 na araw, masigla at puno ng enerhiya si Duterte na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee at nagbigay ng pahayag ukol sa giyera kontra droga. Sa kabila nito, muling inanyayahan ng House Joint Panel ang dating Pangulo sa pagdinig noong Huwebes. Ito na ang pangalawang pagdinig na inimbitahan natin ang dating Pangulo ani Paduano. Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Bakit? Ang palusot ay kailangan magpahinga ng mabuti ng dating Pangulo at tiniyak niya sa komite na siya ay dadalo sa susunod na pagdinig sa itinaktang petsa pagkatapos ng NOB 1, kanyang binanggit. Nagpadala si Delgra kay Barbers ng pangalawang sulat noong NOB 5. Sa pagkakataong ito ay upang iparating ang paghingi ni Duterte ng paumanhin sa hindi pagdalo sa NOB 7 na pagdinig. Sa pamagitan ni Delgra, ipinaabot ni Duterte kay Barbers na ang kanyang pagdalo sa Quadcom ay hindi na kinakailangan dahil nagbigay na siya ng masusing pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Panel. Binatikos din niya ang integridad ng Quadcom na tinawag itong isang taktika na layong litisin siya. Pinuna rin ni Duterte ang mga co-chairman ng Quadcom na sina Manila 6th District Rep. Bienvenido Benny Abante Jr. at Santa Rosa City Lone District Rep. Dan Fernandez dahil sa umano'y kakulangan ng pagiging patas. Nagbigay ng motion si Quadcom Vice Chairman Antipolo City 2nd District Rep. Romeo Acap na imbitahan si Delgra sa susunod na pagdinig upang linawin ang kanyang mga pahayag sa dalawang sulat. Inaprubahan ni Barbers ang motion matapos walang tumutol na miyembro ng Kamara. Pero ito ang tanong Sino po ba talaga ang nag-imbita kay Pangulong Duterte para umating dyan sa Quadcom? Inimbitahan po ba ni Pangulong Duterte yung sarili niya? Di ba? Nananahimik yung mama. Ito nauna pa po sila mag-imbita kaysa sa Senado. Nauna lang pagbigyan ni Pangulong Duterte yung Senado. Bakit po nauna? Ang tingin ko, sa tingin ni Pangulong Duterte, mas patas yung Senado kaysa sa kanila. At hindi po yan simpleng tingin lang. Yan po ang nakalagay sa sulat nung ayaw niyang umattend. Di po ba? Okay. Linaw po natin. May sinasabi din sila dyan. Sumulat na nga na ayaw umattend. Ngayon, nung kinancel namin, tsaka gustong umattend. Ano ba yan? Di ba? May mga ganun pa sila. Parang binabalik pa nila Hindi nyo nga inabisuhan Paano nyo sasabihin na kinancel nyo? Hindi nga naabisuhan. Ngayon, sasabihin nyo naabisuhan, di ba? Kung kailan namin kinancel, ito yung dialogue nila Kung kailan namin kinancel, tsaka naman siya nagsabi na gusto niyang umattend. Talagang parang pinalalabas nila na manlilin lang to si Duterte. No? Kinancel namin tsaka gusto. Ang tanong ko po, ibig po ba sabihin kung kinancel nyo,
kung kinancel nyo na, ayaw nyo na siyang maging bisita? O gusto pa rin? Gusto pa rin. Kaya lang gusto naming unahin, kita nyo, may kondisyon kayo. Bakit? Bakit kinakailangan nyo may kondisyon? Yun ang question ko eh. Kasi halimbawa ako, ang gusto ko, malaman ng katotohanan. Kung gusto ko malaman ng katotohanan, si Pangulong Duterte, no? Kinuha nyo na lahat ng testigo. May testigo na kayo na drug lord, may testigo na kayo ng mga biktima, kamag-anak ng drug lord, kamag-anak ng mga pusher, kamag-anak ng mga addict na napatay, kamag-anak ng mga inosente na napatay, no? Lahat na. Lahat na. Inano nyo na. Ngayon, pinalalabas nyo na iniimbitahan nyo rin yung nagpatabad ng war on drugs. Yung pangunahing nagpapatupad ng war on drugs. Yeah? Si Pangulong Duterte. Naimbitahan nyo na lahat. Napasamaan nyo na si Pangulong Duterte. Dahil lahat ng imbitahan nyo, ayaw sa war on drugs eh. Di ba? Kung kayo po gusto talaga ninyo na malaman ng katotohanan, bakit wala kayong kinukuha sa panig? O sabihin natin, ayaw nila eh. Ayan yung gusto nyo. Mag-imbita pero wag dumalo. Makinig lang po kayo para sabay-sabay po tayong magsuri. Ang imbitasyon nyo ba, totoong imbitasyon? O imbitasyon nyo lang para sabihin na hindi naman sila dumadalo? Nag-iimbita ba kayo para tanggihan kayo? Nang sa ganun, ipapahiya ninyo yung tumanggi? O gusto nyo talaga silang imbitahin para malaman ninyo kung ano yung katotohanan ayon sa kanila? Kasi kung ang purpose po ninyo ng pag-imbita kay Tatay Digong ay walang script, kung wala talaga kayong gustong script, total nababanggit nyo unconsciously yung salitang script, kung talagang wala kayong sinusundang script, lahat na ng anti-war, pati si Dilima, pati si kung sinong mga tao, lahat anti-war on drugs eh. Ng imbitado ninyo. Lahat na nagsalita na. Lahat na ng kasamaan ni Duterte nasabi na. Hindi po ba maganda naman na marinig ninyo? Kaya akala namin, kaya ninyo gustong imbitahan si Pangulong Duterte para malaman naman ninyo yung kabilang panig. Hindi po to usapin ng pagkaduwag eh. No? Makinig lang po kayo ng konti. Konti lang po, mga 1 minutes lang. Hindi po ba, kung wala kayong sinusundang script, ayaw nyo lang pasamahin si Pangulong Duterte at gusto talaga ninyo ng katotohanan, curious kayo, no? Wala po munang mga naduwag na duwag. Totally lang po tayo. Natural na tao lang. Hindi po ba, kung kayo po gusto ninyong malaman yung other side, kaya nyo siya iniimbitahan? Kasi akala ko ganun yung purpose nyo eh. At hirap na hirap kayo, sabi nyo. Ang hirap naman sa kanila, imbita kami ng imbita, ayaw naman dumalo. Kaya, tama yung sinasabi nyo. Kaya ang lumalabas lang, isang panig lang. Gusto nyong palabasin na patas kayo, di ba? Patas kayo kanyo eh. Kaya nyo sila iniimbitahan eh. Ngayon, tumanggi. Ano ang initial reaction nyo nung sumulat si Pangulong Duterte ng pagtanggi? Etong mga reaction nyo.
Dala-dala ni Paduano, hawak-hawak ni Paduano yung sulat. Nagbabasusan na tayo dito? O duwag lang? Hindi man ngayon ganun ang pagkakasabi, pero yun po yung essence nun, no? Nagbabastusan ba? Bakit sumulat na ganyan? Kala ko ba, after ng November 1, ate na. Di ba? Nababastusan na siya. O naduduwag si Pangulong Duterte. Sinundan ng 2 young guns. Hindi po simpleng takot to eh. Hindi po sila natatakot. Pakinggan nyo lang po yung point ko, no? Kasi yan na sinasabi ng lahat ng vlogger. Makinig lang po kayo, konting-konti lang po. Pagtiyagaan nyo lang po muna ako. Eto sinabi ng mga young guns, di ba? Akala ko ba sisipain niya? Paano niya masisipa kami? Hindi naman siya pumupunta dito. Ano po ibig sabihin nun? Ang tingin ko po, by all means, ipinapahiya ninyo yung tao, hinahamon ninyo yung pagkalalaki para mapilitan siyang umattend. Di ba? Ganun yun eh. Ako ginawa ko yan eh. Nung hindi pa ako gano'ng sikat na vlogger, lahat ng means ginawa ko, hinamon ko yung sikat na vlogger. Sa boxing pa lang ako noon eh. Hinamon ko para magdebate kami. Kasi once na makipagdebate siya sa akin, kahit wala pa nakakakilala sa akin, yun yung isip ko, totoo yun, naghahamon talaga ako. Once na pumatol to, yari ito sa akin. Kako, sisikat ako, di ba ganun? Akala ko, ganun po yung mga hamon nila. Ay, naglolokohan pala, no? Naglolokohan pala. Akala ko po, ganun yung hamon nila. Ipapahiya nila si Tatay Digong para umattend. Hindi po pala. Ipinapahiya po pala nila for the sake na mapahiya. For the sake na mapahiya. Ngayon, nung pinatulan sila, bakit bigla kayong magdadahilan na postpone dahil sa ganitong kadahilanan? Hindi po katanggap-tanggap na uunahin nyo pa. Bakit po uunahin pa? Available na nga to eh. Lahat po ng testigo nyo sa kabila, ang dami na po, no? Ang dami na po yung testigo na galit sa war on drugs. Panigalit nga sa war on drugs ang testigo nyo eh. In fact, lahat ng testigo nyo so far, panay anti-war on drugs. Hindi ba? Mahirap sila imbitahin, di ba? Lalo na si Tatay Digong. Yan po bang mga biktima ng war on drugs, mahirap ding imbitahin? Madali lang po silang imbitahin kasi nga biktima sila eh. Gusto nila maipahayag yung kanilang saloobin, no? Kaya namimili kayo na may script may ng mga testigo, di ba? Okay. Ngayon, kung ang purpose po ninyo ay makita naman yung kabila at hirap na hirap lang kayong patinin sila, eto na po si Tatay Digong. Nagsasabi na po na aaten na siya. Hindi ba dapat nagdidiwang kayo? Bakit? Kasi finally malalaman na namin eh. Yung kabilang panig, bakit naglunsad ng war on drugs? Mula mismo sa mastermind ng war on drugs. Makakausap na namin siya. Mabubuksan na sa atin kung ano yung totoo. Ano yung purpose niya na paglulunsad ng war on drugs? Kasi panikasamaan yung naririnig namin eh. Bakit kayo bigla nag-postpone? Pagkakataon nyo nang marinig yung ibang panig. Dahil hindi umaayon sa inyong narrative.